Pirmahan mo na ito, Marisol. Huwag mong paikutin ang ulo namin. Just sign the documents and walk away. Dahil kailanman, hindi itatala sa kasaysayan ng mga ilustre na ang isang tulad mong galing sa putik ay nagkaroon ng puwang sa aming pamilya. Ang boses ni Ricardo ay kasing lamig ng hanging umiihip sa madilim na pasilyo ng kanilang mansyon sa Bigan. Walang bakas ng pagmamahal, walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang mga salitang binitiwan niya ay tila mga palasong may lason na direktang tumama sa gitna ng aking dibdib. Sa mga sandaling iyon, nakaluhod ako sa harapan niya. Ang aking suot na lumang duster ay basang-basa ng ulan at punong-puno ng putik mula sa kalsada. Sa loob ng aking mahigpit na pagkakahawak ay isang maliit na botelya ng gamot na halos maubos na ang laman at isang pirasong pandesal na itinago ko sa aking bulsa para sa aking mga anak na kanina pa tinitiis ang gutom at lagnat. Galing ako sa paglalakad ng 3 kilometro sa ilalim ng bagyo. Umaasang ang lalaking pinangakuan ko ng buhay ay may natitira pang kahit katiting na awa. Ngunit ang tumambad sa akin ay hindi isang yakap, kundi ang isang puting papel na nakalatag sa marangyang lamesang nara. Sa tabi nito ay isang gintong pluma na tila nanunuya sa aking kahirapan. Ano, Marisol, tititigan mo lang ba yan? Ang boses naman ni Doña Imelda ang pumutol sa katahimikan. Nakatayo siya sa likuran ng kanyang anak, maringal sa kanyang suot na mamahaling barot saya, habang hawak ang isang rosaryong tila hindi naman nagpapalambot sa kanyang puso. Kailangan ng mga anak mo ng ospital, di ba? Ang perang nasa loob ng envelope na ito ang magliligtas sa kanila. Pero kapalit niyan, aminin mo sa papel na yan na hindi si Ricardo ang ama, na ikaw ay isang babaeng nagtaksil. Simple lang, di ba? Isang pirma para sa buhay ng mga bata. Kabamidingi. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan. Ang bawat salita ni Doña Imelda ay tila isang mariing sampal na nagpamanhid sa aking buong pagkatao. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong sa kanila kung nasaan ang kanilang konsensya. Ngunit tanging ang mabilis na tibok ng aking puso ang naririnig ko. Ang aking mga daliri ay nagsimulang manginig habang dahan-dahang inaabot ang pluma. Nararamdaman ko ang bawat patak ng tubig mula sa aking buhok na bumabagsak sa dokumento. Tila ba ang langit mismo ay umiiyak para sa akin. Ang hapdi ng aking mga tuhod na nakabaon sa malamig na sahig ay hindi maikukumpara sa hapdi ng katotohanang ang taong minahal ko nang higit sa aking sarili ay siya ring taong pumuputol sa aking huling hibla ng dangal. Unti-unting nagdilim ang aking paningin. Ang marangyang sala na dati ay itinuring kong tahanan ay biglang nagmukhang isang malawak at madilim na hukay. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Ricardo ay naging kasuklam-suklam, tila amoy ng isang nabubulok na pangako. Ang aking hininga ay naging mabigat at ang bawat lunok ko ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa aking lalamunan. Tumingala ako kay Ricardo, nagbabakasaling makakita ng kahit kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita ko lang ay ang refleksyon ng sarili kong pagkawasak. Tinalikuran niya ako at humarap sa bintana. Tila ba ang panonood sa malakas na ulan ay mas mahalaga kaysa sa pagmasdan ang pagkadurog ng ina ng kanyang mga anak. Inilapat ko ang dulo ng pluma sa papel. Ang bawat guhit ng aking pangalan ay tila pagbaon ng kutsilyo sa sarili kong kaluluwa. Sa bawat titik na aking isinusulat, nararamdaman ko ang pagkawala ng aking tinig, ang paglaho ng aking pagkatao. Ako, si Marisol, ay unti-unting nagiging isang anino na lamang sa mundong binuo ng kanilang kasinungalingan. Nang matapos ang huling titik, binitiwan ko ang pluma. Ang tunog nito sa ibabaw ng lamesa ay tila isang pinal na hatol ng kamatayan. Kinuha ni Doña Imelda ang papel nang may mapanuyang ngiti
Habang itinapon naman ni Ricardo ang isang makapal na envelope sa aking harapan. Hindi ito iniabot ng maayos. Itinapon ito sa sahig, sa tabi ng aking mga paa na nababalot ng putik. Diyan ka magaling, di ba? Sa putikan. Sabi ni Ricardo nang hindi man lang lumingon. Ngayong may pera ka na, umalis ka na. At huwag na huwag mo nang itatapak muli ang mga paa mo sa lupang ito. You are dead to us, Marisol. You and those bastards. Nanatili akong nakaluhod, yakap ang envelope, na tila ba ito ang huling salbabida sa gitna ng malawak na karagatan. Ang lamig ng ulan sa labas ay nagsimulang pumasok sa aking mga buto, ngunit ang mas matinding ginaw ay ang nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Habang dahan-dahan akong tumatayo, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa aking isipan, kasing lakas ng mga kulog na gumigising sa katahimikan ng gabi. Ito ba ang halaga ng 7 taon ng aking katapatan? Ito ba ang kapalit ng lahat ng sakripisyong ibinigay ko para sa pamilyang akala ko ay sa akin? Habang hinihigpitan ko ang hawak sa envelope na puno ng dugong pera, alam kong ang babaeng pumasok sa mansyong ito kanina ay wala na. Ang natitira na lamang ay isang inang handang gawin ang lahat. Kahit ang sunugin ang sarili niyang mundo, makuha lamang ang katarungang ipinagkait sa kanya. Paano ko ipapaliwanag sa aking mga anak na ang kanilang ama ang mismong bumaril sa kanilang karapatang mabuhay ng may dangal? Paano ako babangon mula sa pagkakalugmok na ito kung ang bawat hakbang ko ay tila hinihila pabalik ng sakit at kahihiyan? Huwag ninyong palapitin ang mga anak niyo sa kanya. Baka mahawa sila sa katin ng katawan ng babaeng iyan. Ang mga salitang iyon na binigkas ng sapat ang lakas para marinig ko ay tila mga bubog na kumalat sa tuyot na semento ng palengke. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ang nagsalita. Alam ko ang boses na yon. Si Aling Tising, ang tsismosa ng barangay na dati ay kulang na lang ay dilaan ng aking mga paa noong ako ay asawa pa ng isang ilustre. Ngayon, ako ay isa na lamang kitik-kiting itinaboy mula sa malinis na tubig. Mahigpit kong hawak ang reseta para sa aking anak na si Gabriel. Ang papel ay gusot na at basa ng pawis mula sa aking nanginginig na mga kamay. Sa kabila ng envelope ng pera na ibinigay ni Ricardo, tila ang bawat tindahan ng gamot sa vegan ay biglang naubusan ng supply para sa akin. Ang bawat tingin na ipinupukol sa akin ng mga tao ay puno ng panghuhusga. Tila ba ang aking presensya ay isang lason na dumidumi sa hangin ng kanilang banal na bayan. Naglakad ako ng nakayuko. Ang aking mga mata ay nakatuon lamang sa dulo ng aking mga tsinelas na halos mapunit na. Nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang. Ang bawat bulungan na dumadaan sa aking pandinig ay tila mga latigo na humahagupit sa aking likuran. Ito ang kapangyarihan ni Doña Imelda. Hindi niya lang ako kinuhaan ng asawa at tahanan. Kinuha rin niya ang aking karangalan sa harap ng mga taong dati ay aking tinutulungan. Marisol! Isang tinig ang tumawag sa akin, ngunit hindi ito puno ng galit. Ito ay puno ng pagkutya. Si Clarissa, ang pinsan ni Ricardo na matagal nang naiinggit sa akin, ay nakatayo sa harap ng isang tindahan ng tela. Balita ko, mabilis ka raw magpalit ng partner. Parang pagpapalit mo lang ng sinulid sa makina mo. Sayang naman ang ganda mo. Nauwi ka lang sa putikan. Hindi ako sumagot. Pinigilan ko ang aking sarili na humikbi. Ang aking lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin at ang bawat paghinga ko ay nagdudulot ng hapdi sa aking dibdib. Ipinagpatuloy ko ang aking paglalakad hanggang sa makarating ako sa aking maliit na patahian, ang tanging alaala na natira mula sa aking ama. Ang pinto nito ay may mga bakas ng pulang pintura, mga salitang bawal ang makasalanan dito na tila ba ang buong mundo ay nagkaisang itakwil ako. Habang binubuksan ko ang kalawanging kandado, naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Ang pakiramdam na may nagmamasid sa akin mula sa malayo.
Lumingon ako sa kabilang bahagi ng kalsada, sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Doon, nakita ko ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket. Ang kanyang mga mata, kahit malayo, ay tila may lalim na hindi ko maipaliwanag. Hindi siya tumingin sa akin nang may panghuhusga. Ang kanyang titig ay tila isang pagsusuri, isang pagkilala sa sakit na aking dinadala. Nang pumasok ako sa loob, ang amoy ng lumang tela at alikabok ang sumalubong sa akin. Ito ang aking santuwaryo. Ngunit ngayon ay tila ba naging isang bilangguan din ito. Nilapitan ko ang aking dalawang anak na mahimbing na natutulog sa isang manipis na banig. Ang init ng kanilang mga noo ay tila ba nagpapaalala sa akin na wala akong oras para umiyak. Kailangan kong maging matatag kahit na ang buong pagkatao ko ay durog na durog na. Naupo ako sa harap ng aking lumang makinang panahi. Ang bakal nito ay malamig sa aking mga kamay, ngunit ito lamang ang tanging bagay na hindi ako tinalikuran. Dito ko ibinuhos ang lahat ng aking pangarap at dito ko rin marahil itatahi ang aking pagbangon. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito ay tila isang panalangin na naway matapos na ang bangungot na ito. Isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang aking puso ay tila gustong lumundag mula sa aking dibdib. Nang buksan ko ito, walang tao sa labas, tanging ang malamig na simoy ng hangin na nagdadala ng amoy ng ulan. Ngunit sa paanan ng pinto, may isang puting sobre na nakapatong. Dahan-dahan ko itong kinuha. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang binubuksan ang papel sa loob. Walang pirma, tanging isang pangungusap na nakasulat sa malalaking titik. Huwag kang maniniwala sa lahat ng sinasabi nila. Alam ko ang ginawa nila sa kapatid ko at alam ko ang gagawin nila sa iyo. Naramdaman ko ang kilabot na dumaloy sa aking gulugod. Sino ang nag-iwan nito? Sino ang taong nakakaalam sa madilim na sikreto ng pamilya Ilustre? Ang aking isipan ay bumalik sa lalaking nakaitim sa ilalim ng puno ng akasya. Siya ba ang nagpadala nito? Tumingin ako sa labas, sa madilim na kalsada ng vegan, kung saan ang mga ilaw ay tila unti-unting namamatay. Ang takot na aking nararamdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang kakaibang kuryosidad. Sa gitna ng aking pagkakaulila, tila may isang anino na nag-aalok ng kamay. Ngunit ang kamay bang ito ay magliligtas sa akin o hihila sa akin sa mas malalim pang hukay ng panganib? Ang bawat kaluskos ng dahon sa labas ay tila isang babala. Ang bawat buntong hininga ng aking mga anak ay tila isang paalala na hindi pa tapos ang laban. Habang yakap ko ang sulat sa aking dibdib, alam kong ang gabing ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking bagyo na parating sa aking buhay. Hindi lahat kwatao o vegan ay bulag. Marisol, may mga nakakakita sa totoo. May nyungoy handang tumulong sa nyungoy tapat ang puso. Ang boses na yon ay hindi nagmula sa aking gunita. Ito ay tunay, malalim, binalot ng isang uri ko hoyam, mamatagal ko nang hindi naramdaman. Sa tapat ko pinto ko aking ginitang patahian, nakatayo ang lalaking nakaitim na nakita ko sa ilalim ko puno ng akasya. Sa malapitan, ang kanyang kakmat ay tila chuwadong mutbien ko sutaw kam. Yang kamot no ibun tamkin ang sauchong do. Nasa gitna ako ko sutuek vang. Ang bawat patak ko ulan na tumatagos sa butas-butas na bubong ko aking temay ay tila kakluhan ng langit na direktang bumabagsak sa aking mangni. Hawak ko ang isang timba. Sinusubukang huliin ang bawat patak ko tubig bago pa nito mabasa ang tanging may ko na natitira sa akin. Ang aking katay ay nanginginig, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa gulo ko aking isipan. Sino ka? Ano ang kailangan mo sa akin? Halos pabulong ang aking boses, tila natatakot na baka ang boses na ito ay isa na namang ilusyon ko aking paghihirap. Huminga siya ng malalim, dahan-dahang pumasok sa loob. Ako si Eduardo. I heard about what happened, but I'm not here to judge you.
I'm here because I need your help. I have an order for 500 uniforms para sa mutkong tilon sa Maynila. I want you to handle it. Nabitawan ko ang timbang hawak ko. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay tila mutin hiu ko sutuktin. 500? Bakit ako? Sa dami ng sikat na patahian dito, bakit ang isang babaeng tinalikuran ko kada Joy ang pipiliin mo? Tumingin siya sa akin ng dire-diretso. Dahil ang mga tahi mo ay may kaluluwa, Marisol. At dahil alam ko kung gaano kahalaga sa iyo ang bawat siyentavo para sa iyong kakon, hindi ako nakapagsalita. Ang tila tuyot na disyerto ng aking haibong ay biglang nadilig ko amot mo ang pagkakataon. Ngunit bago pa ako makasagot, nakita kong lumingon si Eduardo sa itaas, sa bahagi ng bubong kung saan malakas ang tulo o tubig. Nang walang sabi-sabi, kinuha niya ang isang lumang hagdan sa sulok, mabilis na umakyat. Pinanood ko siya habang inaayos niya ang mga sirang yero. Ang bawat galaw ng kanyang kaktay, ang paraan ng pagpukpok niya sa mga pako na lumilikha ng isang ritmo ng baove ay nagdulot ng kakaibang kirot sa aking dibdib. Ito ang mga bagay na dapat ay ginagawa ng isang asawa. Ang pag-aalaga sa tahanan, ang pagtiyak na hindi mababasa ang kanyang pamilya. Ngunit ang asawang nanumpa sa harap ng altar ay siya pang sumira sa aking bubong, habang ang estranghero ang siyang nag-aayos nito. Nang bumaba siya, pawisan siya, pero may munting nangiti sa kanyang mga labi. Temporary lang yan, Marisol, pero hindi na kayo mababasa ng mga bata ngayong gabi. Habang nagpupunas siya ng kaktay, nahagip ko kanyang paningin ang locket na nakapatong sa ibabaw ng aking maikaw. Ito ang locket na iniwan ng aking ama, na naglalaman ng larawan ng aking mi. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang kuonmat. Ang kanyang kaklongmay ay nakasalubong, batila naging bato ang kanyang buong katawan. Saan mo nakuha ang locket na ito? Tanong niya. Ang boses niya ay naging seryoso, batila may pahiwatig kwa sunon ng. Sa tatay ko. Bakit? Ang aking kuryosidad ay biglang nagising. Ngunit bago pa siya makasagot, ang katahimikan ng gabi ay binalot ng mabilis na yabag ng kaktiyan mula sa labas. Isang tauhan ni Ricardo ang pumasok ng walang pasintabi. Dala ang isang memo na may selyo kwa pamilya ilustre. Marisol, utos ni Doña Imelda, kailangan mong lisanin ang puok na ito bago matapos ang linggo. Ang lupang ito ay gagamitin na para sa isang duan kwatapduan. Ang boses ng lalaki ay puno ng kawalang galang. Tila ba isa akong basura na dumi-dumi sa paningin ng kanyang kakamo. Naramdaman ko ang muling pagguho ng aking mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ako nag-iisa. Nakita ko ang pagdaan ko galit sa mga mata ni Eduardo. Akmang magsasalita siya nang biglang tumunog ang aking lumang telepono sa gilid sa mesa. Ang bawat tunog ng telepono ay tila mutdap ng martilyo sa aking dibdib. Sinagot ko ito nang nanginginig ang mga kamay. Boses ng mutita mula sa ospital ang aking narinig. At ang bawat salitang binitiwan niya ay tila mutiyaset na tumama sa aking kaisipan. Mrs. Ilustre, kailangan niyo pong pumunta rito sa ospital ngayon din. Ang kalagayan po ni Gabriel ay biglang lumala. Ang kanyang lagnat ay hindi bumababa ba kailangan niya ng agarang pagsusuri ng tswendya. Nabitawan ko ang telepono. Ang lahat ko ahivong na dala ni Eduardo, ang lahat ko katarungang aking pinapangarap, ay biglang naglaho. Ang tanging naramdaman ko na lamang ay ang malamig na semento sa aking mga tuhod, habang muli akong napaluhod sa sahig. Ano ang gagawin ko? Ang pera ko, Ricardo, ay sapat lang para sa munting gamot. Pero ang tswendya, ang bawat tibok ng oras ay tila bilang ng buhay ng aking anak na unti-unting nauubos. Bakit tila tuwing ako ay susubok na bumangon, ang tadhana ay laging may nakahandang mas malakas na bat para muli akong ibagsak sa lupa? Hindi mo ba naisip, Marisol, na baka pinuno mo lang ang puwang ng isang babaeng pinatay nila sa lungkot bago ka pa dumating? Ang boses ni Eduardo ay tila isang malamig na hininga na dumaan sa aking batok.
Nakatayo kami sa gitna ng aking maliit na patahian, kung saan ang liwanag ng isang lumang bombilya ay nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang piraso ng telang sutla na may mga mantsa ng luha at panahon, isang lumang Filipiniana na pinapaayos ni Doña Imelda noon pa, ngunit nakalimutan na sa sulok ng aking cabinet. Habang naghahanap ako ng mga damit para sa aking mga anak na nasa ospital, aksidente kong naramdaman ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng laylayan ng baro. Sa pagpunit ko sa sinulid, nalaglag ang isang maliit at madilaw na papel. Ang mga sulat kamay doon ay nanginginig. Tila ba ang bawat titik ay isinulat sa gitna ng matinding takot. Kung sino man ang makakabasa nito, iligtas niyo ako. Hindi aksidente ang pagkakasakit ko. Nilalason ni Ricardo ang aking isipan at unti-unti akong kinukulong ni Imelda sa isang mundong walang pintuan. Ayaw nilang malaman ng lahat na ang yaman ng mga ilustre ay galing sa aking mga mana na dahan-dahan nilang ninanakaw. Naramdaman ko ang paglamig ng aking mga daliri. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang tinig mula sa hukay na nagbabala sa akin. Ang babaeng sumulat nito, si Cristina, ang unang asawa ni Ricardo. Ang babaeng sinabi sa akin ni Doña Imelda na namatay sa isang malungkot na karamdaman. Ngayon, ang bawat kasinungalingang ipinakain nila sa akin sa loob ng 7 taon ay tila bumalik at bumara sa aking lalamunan. Siya ang kapatid ko, Marisol. Si Cristina ang tanging pamilyang meron ako. Ang boses ni Eduardo ay nanginginig sa matinding emosyon. 7 taon kong hinanap ang katotohanan. 7 taon akong nagpanggap na wala akong alam para lang makalapit sa mga ilustre. At nang makita kita, nakita ko sa iyong mga mata ang parehong takot na nakita ko kay Cristina bago siya nawala. Hindi ako makahinga. Ang sakit na nararamdaman ko para sa aking sarili ay biglang nahaluan ng isang matinding kilabot para sa isang babaeng hindi ko kailanman nakilala, ngunit tila naging kakambal ko sa dusa. Kami ay 2 biktima sa ilalim ng iisang bubong, pinaglaruan ng iisang pamilya. Niloko nila ako, Eduardo. Pinaniwala nila ako na pinulot nila ako mula sa hirap dahil sa kabutihan ng kanilang puso. Ang aking mga luha ay nagsimulang pumatak sa lumang sulat, binubura ang ilang mga titik ng pighati. Ginamit nila ang aking utang na loob para busalan ang aking bibig. Lumapit sa akin si Eduardo at dahan-dahang hinawakan ang aking mga balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay tila isang proteksyon laban sa muling pagguho ng aking mundo. Hindi ka nag-iisa ngayon, Marisol. Ang sulat na yan ang magiging simula ng kanilang pagbagsak, pero kailangan nating mag-ingat. Ang mga ilustre ay parang mga ahas na hindi tumitigil hanggat hindi nila nauubos ang kanilang biktima. Ngunit ang sandali ng aming pagkakaisa ay biglang nabasag. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa labas ng aking pinto ay tila isang masamang pangitain. Ang pinto ng aking patahian ay bumukas ng may puwersa at doon ay tumambad ang anyo ni Doña Imelda. May hawak na isang itim na payong at nakasuot ng kanyang karaniwang maskara ng kabanalan. Napakabilis mo naman yatang humanap ng kapalit ni Ricardo, Marisol, at sa loob pa ng tiyangge ng iyong ama. Ang boses ni Imelda ay puno ng kamandag. Bawat salita ay tila isang tuka ng buwitre. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa aming paglalapit ni Eduardo. Hindi pa ba sapat ang kahihiyang idinulot mo sa amin? Gusto mo pa bang dagdagan ang mga kwentong kumakalat sa palengke? Tumingin siya sa papel na hawak ko at tila saglit na tumigil ang kanyang hininga. Nakita ko ang isang mabilis na pagdaan ng takot sa kanyang mga mata. Isang takot na agad niyang itinago sa likod ng isang mapanuyang tawa. Ano yang hawak mo? Basura mula sa nakaraan. Hakbang niya papalapit. Ang dulo ng kanyang payong ay tumutunog sa sahig ng may ritmo ng isang banta. Ibigay mo sa akin yan, Marisol.
Huwag mong subukang maglaro ng apoy kung ayaw mong masunog ang natitira mong buhay. Isipin mo ang mga anak mo sa ospital. Isang tawag ko lang sa direktor ng ospital. Bukas ay nasa kalsada na sila. Nag-aagaw buhay. Naramdaman ko ang paninigas ng aking buong katawan. Ang kanyang pagbabanta ay hindi lamang isang salita. Ito ay isang kamay na sumasakal sa aking leeg. Tumingin ako kay Eduardo na ngayon ay nakatayo sa aking harapan, tila isang pader na humaharang sa lason ni Doña Imelda. Huwag mong subukang saktan siya, Imelda. Dahil sa pagkakataong ito, hindi lang isang mahinang babae ang kinakalaban nyo. Ang boses ni Eduardo ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Ang tensyon sa loob ng maliit na silid ay tila naging isang makapal na usok na nakakahilo. Doña Imelda ay dahan-dahang ngumiti, isang ngiting hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Ang katahimikan sa pagitan namin ay binalot ng tunog ng malakas na ulan sa labas, tila ba ang buong vegan ay naghihintay sa susunod na pagsabog. Sino ang susuko? Ang lihim ba ni Christina ay muling mababaon sa limot? O ito, ang magiging mitya ng isang apoy na tutupok sa mansyong ilustre? Sa gitna ng gabi, ang aking kamay ay mahigpit na nakakuyom sa sulat, habang ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang panunumpa ng paghihiganti. Marisol, huwag mong kalimutan na kung hindi dahil sa pagkupkop ko sa'yo noong mamatay ang mga magulang mo, baka sa gilid ng kalsada ka na agnas ngayon. Ako ang nagpakain sa'yo. Ako ang nagbihis sa'yo. Ganito ba ang kabayaran ng utang na loob mo? Ang boses ni Doña Imelda ay malambot, tila isang mapagkalingang ina, ngunit ang bawat salita niya ay tila isang dahan-dahang pagpiga sa aking leeg. Nakatayo siya sa gitna ng aking maliit na patahian. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa dilaw na papel na mahigpit kong hawak. Ang amoy ng insenso na laging humahalimuyak sa kanyang baro ay tila naging amoy ng kamatayan sa aking pangamoy. Tumingin ako sa paligid ng aking munting silid. Dito sa tagping-tagping dingding na ito, nararamdaman ko pa rin ang init ng pagmamahal ng aking ama. Ngunit sa harap ng babaeng ito, ang lahat ng aking alaala ay tila naging marumi. Ang bawat sentimong ibinigay niya sa akin noon ay tila mga tanikala na ngayon ay humihigpit sa aking mga pulso. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang bawat paglunok ko ay tila may kasamang bubog. Ang aking puso ay tumitibok ng mabilis, kasing bilis ng mga patak ng ulan sa aking bubungan, ngunit ang aking katawan ay nananatiling matigas na parang bato. Paano niya nagagawang magsalita ng tungkol sa utang na loob habang ang ebidensya ng kanyang kalupitan ay nasa aking mga kamay? Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Hija. Huwag mong hayaang tuluyang masira ang tingin ko sa'yo. Hakbang niya papalapit. Ang dulo ng kanyang itim na payong ay lumilikha ng isang mabigat na tunog sa sahig na tila isang babala. Isipin mo ang mga anak mo. Gusto mo ba silang lumaking walang kinabukasan dahil lang sa katigasan ng ulo mo? Akmang kukunin niya ang sulat nang biglang humarang si Eduardo. Ang kanyang malapad na balikat ay tila isang pader na naghihiwalay sa akin mula sa laso ng matanda. Tapos na ang panahon ng pananakot niyo, Doña Imelda. Ang katotohanan ay hindi parang telang maaari niyo lang gupitin at itapon kung kailan niyo gusto. Ngunit hindi natapos ang gabi sa salitang yon. Ang pinto ng patahian ay muling bumukas nang may matinding puwersa na tila ba ang hangin sa labas ay galit na pumasok sa loob. Doon ay tumambad ang anyo ni Ricardo. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa akin, hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang kaaway. Walang hiya ka, Marisol! Sigaw niya na tila yumanig sa buong kabahayan. Sa isang mabilis na pagkilos na hindi ko inaasahan, nilapitan niya ako at isang mabilis na paghampas ng kanyang palad sa aking pisngi ang yumanig sa aking buong pagkatao. Ang hapdi ng kanyang sampal ay hindi lamang sa balat. Naramdaman ko ang pag-ikot ng aking paligid,
at ang lasa ng dugo ay dahan-dahang kumalat sa aking bibig. Ang aking tenga ay binalot ng isang matinis na ugong. Tila ba ang lahat ng tunog sa mundo ay biglang naglaho. Napasandal ako sa aking makinang panahi. Ang malamig na bakal nito, ang tanging nagpaalala sa akin na buhay pa ako. Ahas ka! Pagkatapos kitang bigyan ng lahat, ninanakawan mo pa kami ng dangal? Muling lumapit si Ricardo. Kinuha ang sulat mula sa aking nanginginig na mga kamay bago pa ako makakilos. Ang kanyang paghinga ay mabigat. Tila isang hayop na handang pumatay. Ang sulat na ito, akala mo ba maniniwala ang mga tao sa kwento ng isang baliw na babaeng namatay na? Pinanood ko habang dahan-dahan niyang pinupunit ang sulat ni Christina. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga piraso ng aking huling pag-asa. Tumingin ako kay Doña Imelda na ngayon ay may isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Tila ba nagtagumpay na naman siya sa kanyang laro. Palayasin ang babaeng yan dito. Utos ni Ricardo sa kanyang mga tauhan na nasa labas. At siguraduhin niyo na walang ospital sa Vigan ang tatanggap sa mga anak niya hanggat hindi siya lumuluhod sa harap ng nanay ko para humingi ng tawad. Naramdaman ko ang isang matinding lamig na bumabalot sa aking puso. Ang takot na kanina ay nagpapakaba sa akin ay biglang napalitan ng isang kakaibang katahimikan. Isang katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa kahit anong sigaw. Tiningnan ko ang mga pira-pirasong papel sa sahig. Pagkatapos ay tumingin ako ng dire-diretso sa mga mata ni Ricardo. Sa pagkakataong ito, hindi ako umiyak. Ang mga luha na kanina ay gustong lumabas ay tila natuyo na sa matinding puot. Habang hinihila ako ng kanyang mga tauhan, palabas ng aking sariling tahanan, ang tanging naririnig ko na lamang ay ang tibok ng aking puso na tila isang tambol na naghahanda para sa isang digmaan. Ito na ba ang dulo? Ang muli bang pagtatagumpay ng kanilang kasamaan ay nangangahulugan ng aking ganap na pagkatalo? O ang sampal na ito ni Ricardo ang siyang magiging huling mitya na magpapasiklab sa apoy na kailanman ay hindi na nila mapapatay? Wala nang matitira sa iyo, Marisol. Kahit ang bawat piraso ng kahoy na ito, dudurugin ko hanggang sa maging abo ang bawat alaala ng tatay mo. Ang boses ni Ricardo ay nanggagaling sa isang megaphone, umaalingaw-ngaw sa tahimik na kalsada ng Vigan habang ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Ngunit ang liwanag ng umaga ay hindi nagdala ng pag-asa. Sa halip, ito ang naglantad sa dambuhalang makinang bakal na ngayon ay nakatayo sa tapat ng aking munting patahian. Ang usok mula sa makina ay tila isang itim na anino na lumalamon sa sariwang hangin. At ang bawat pagyanig ng lupa ay tila isang babala ng paparating na katapusan. Nakatayo ako sa gitna ng kalsada. Ang aking mga paa ay walang sapin at ang aking buhok ay gulo-gulo mula sa isang gabi ng walang tulog. Nakita ko si Ricardo na nakatayo sa tabi ng kanyang bagong fiancé na nakasuot ng mamahaling salamin sa mata, tila ba nanonood lamang sila ng isang palabas sa sinehan. Sa tabi nila ay si Doña Imelda na hawak ang kanyang payong, ang kanyang muka ay walang mababakas na awa habang tinitingnan ang dampa na naging buhay ko sa loob ng maraming taon. Nagsimulang kumilos ang dambuhalang makina. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa lumang kahoy ng aking pintuan ay tila isang malakas na pagputok sa loob ng aking bungo. Ang bawat pagpisak ng pader, ang bawat pagbagsak ng bubong na inayos ni Eduardo ay tila pagpunit sa sarili kong balat. Naramdaman ko ang alikabok na pumasok sa aking mga mata, ngunit hindi ako lumingon. Gusto kong makita kung paano nila pinapatay ang huling piraso ng aking pagkatao. Ang makina ko, ang makina ng tatay ko. Biglang naging matindi ang aking takot nang maalala ko ang lumang makinang panahi na naiwan sa loob. Ito na lamang ang tanging bagay na nag-uugnay sa akin sa aking ama. Ito ang makinang ginamit niya para pag-aralin ako. Ang makinang naging saksi sa lahat ng aking pangarap. Tumakbo ako patungo sa gumuguhong istruktura,
Hindi pinapansin ang mga sigaw ng babala ng mga tao sa paligid. Ang init ng alikabok at ang panganib ng mga bumabagsak na kahoy ay hindi ko ininda. Narinig ko ang boses ni Ricardo na tumatawa. Isang tunog na mas masakit pa kaysa sa anumang sugat. Hayaan niyo siya. Hayaan niyang mamatay kasama ng kanyang basurang alaala. Sigaw ni Ricardo sa kanyang mga tauhan. Sa loob ng patahian, ang lahat ay tila gumagalaw sa mabagal na paraan. Nakita ko ang aking makina, nababalutan na ng mga piraso ng yero at semento. Buong lakas ko itong hinila. Ang aking mga kuko ay bumaon sa bakal at ang aking mga kalamnan ay tila mapuputol na sa bigat. Naramdaman ko ang isang matalim na piraso ng kahoy na humiwa sa aking braso, ngunit ang sakit na yon ay baliwala. Isang malakas na pagbagsak ng kisame ang tila magtatapos sa lahat. Ipinikit ko ang aking mga mata, yakap ang aking makina, handa nang tanggapin ang dilim. Ngunit sa halip na sakit, naramdaman ko ang isang malakas na bisig na bumalot sa akin. Isang katawan ang tumakip sa akin mula sa mga debris at ang amoy ng pamilyar na pabango ni Eduardo, ang huli kong naalala bago kami tuluyang nabaon sa usok. Nang imulat ko ang aking mga mata, nasa labas na kami. Ang patahian ay wala na. Ang tanging natira ay isang tumpok ng mga durog na kahoy, semento at alikabok. Nakita ko ang isang piraso ng tela na may burda ng pangalan ng aking ama na lumilipad sa hangin bago ito tuluyang nayapakan ng sapatos ni Ricardo. Dahan-dahan akong tumayo, suportado ng mga kamay ni Eduardo. Ang aking braso ay may dumadaloy na dugo at ang aking mukha ay nababalutan ng itim na uling. Tumingin ako sa paligid. Ang mga kapitbahay na dati ay nungutya sa akin ay ngayon ay nakatingin nang may takot at kaunting awa. Tapos na ang laro, Marisol. Wala ka nang babalikan, sabi ni Ricardo habang sumasakay sa kanyang kotse. Wala ka nang tirahan, wala ka nang hanapbuhay. Ano pang laban mo? Tiningnan ko ang aking mga kamay na puno ng sugat. Pagkatapos ay tumingin ako sa guho ng aking buhay. Isang kakaibang init ang nagsimulang dumaloy sa aking mga ugat. Ang takot na kanina ay nagpapahina sa akin ay tuluyan ng naglaho. Sa bawat patak ng dugo mula sa aking braso, nararamdaman ko ang pagtubo ng isang matinding puot na mas malakas kaysa sa kahit anong bulldozer. Mula sa araw na ito, Ricardo, ang aking boses ay hindi na nanginginig. Ito ay mababa, malalim, at puno ng panganib. Bilangin mo na ang mga sandali mo, dahil ang bawat piraso ng alikabok na ito ay ibabalik ko sa iyo. Sisiguraduhin kong ang bawat luha ng tatay ko at ang bawat sakit na idinulot niyo sa mga anak ko ay babayaran niyo ng may kasamang interes. Tumingin ako kay Doña Imelda na tila saglit na natigilan sa talim ng aking titig. Hindi na ako ang Marisol na marunong lang tumungo. Ang Marisol na yon ay nabaon na sa ilalim ng guhong ito. Ang babaeng nakatayo sa harap nila ngayon ay isang inang wala ng takot mawalan dahil kinuha na nila ang lahat. Bakit nga ba kailangan pang sumapit sa ganito? Bakit kailangan munang dumanas ng ganitong kalupitan bago mahanap ang tunay na lakas? Habang hawak ko ang isang maliit na tornilyo mula sa aking makina, alam kong ito ang unang sandali ng aking muling pagsilang. Ang digmaan ay hindi pa tapos. Sa katunayan, kasisimula pa lamang nito. Ang Agila, Marisol, ay kailangang dumaan sa pinakamasakit na paglalagas ng kanyang mga balahibo at pagpukpok ng sariling tuka sa bato bago siya muling makalipad ng mas mataas kaysa sa sinumang ibon. Ang boses ni Eduardo ay naging gabay ko sa gitna ng kadiliman habang mabilis na binabaybay ng kanyang sasakyan ang daan palabas ng Bigan. Sa likuran namin, ang usok mula sa gumuhong patahian ay dahan-dahang naglalaho sa abot tanaw. Tila ba kasabay nitong binubura ang 7 taon ng aking pagiging bilanggo sa pangalan ng mga ilustre. Hawak ko ang aking mga anak sa magkabilang gilid, ang kanilang mahimbing na pagtulog
ay ang tanging nagbibigay sa akin ng lakas para huwag lumingon sa nakaraan. Dinala kami ni Eduardo sa isang apartment sa Maynila. Malayo ito sa ingay at husga ng mga marites sa probinsya. Dito, ang hangin ay hindi amoy alikabok ng lumang mansyon, kundi amoy ng bago at hindi pa nasusulat na pahina. Ang bawat sulok ng bagong tahanang ito ay tila isang yakap ng kaligtasan na matagal nang ipinagkait sa akin. Hindi sapat na may galit ka, Marisol, sabi ni Eduardo isang gabi habang nakatingin kami sa mga ilaw ng lungsod mula sa balkonahe. Ang galit na walang direksyon ay susunugin lang ang sarili mo. Kailangan mong matutong gamitin ang iyong sakit bilang baluti at ang iyong talino bilang espada. Nagsimula ang aking pagsasanay. Hindi ito tungkol sa kung paano humawak ng tinidor o kung paano maglakad ng may libro sa ulo. Tinuruan ako ni Eduardo kung paano tumingin ng dire-diretso sa mga mata ng kaaway nang hindi kumukurap. Tinuruan niya akong magsalita sa paraang ang bawat salita ay may timbang at awtoridad. Binigyan niya ako ng mga libro tungkol sa negosyo at pamumuhunan at doon ko natuklasan na ang mga pattern na dati kong ginagamit sa pananahi ay maaari ko palang gamitin sa pag-unawa sa takbo ng pera. Ang bawat tahi ay parang isang kontrata, Marisol. Kung maluwag ang pagkakahawak mo, bibitaw ang lahat. Kailangan mong maging matibay sa bawat hibla, paalala niya sa akin. Habang abala ako sa pag-aaral, si Eduardo ang naging sandigan ng aking mga anak. Isang hapon, habang nagbabasa ako ng mga financial reports, narinig ko ang mahinang tawanan mula sa sala. Sumilip ako at nakita ko si Eduardo na nakaupo sa sahig, tinutulungan ang aking kambal sa kanilang pagguhit. Tito Eduardo, tingnan mo po, iginuhit ko ang nanay na may korona. Masayang sigaw ni Gabriel. Ang nangiting yon sa mukha ng aking anak. Isang ngiting, akala ko, ay tuluyan ng nanakaw ng sakit at lagnat, ay nagdulot ng isang matinding kirot at saya sa aking puso. Nakita ko ang paglambot ng mukha ni Eduardo. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningning habang pinupuri ang gawa ng bata. Sa unang pagkakataon, tinawag siya ng aking mga anak na tito nang may wagas na tiwala. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang isang uri ng kapayapaan na hindi kailanman naibigay ni Ricardo. Ngunit ang kapayapaang ito ay tila isang panandaliang hininga lamang. Isang gabi, habang naghahanda kami ng hapunan, nakita ko ang isang dyaryo na iniwan ni Eduardo sa lamesa. Sa front page, bumungad sa akin ang isang larawang tila muling nagpabilis sa tibok ng aking puso. Nandoon si Ricardo, nakasuot ng isang mamahaling tuxedo, nakangiti sa tabi ng isang babaeng nababalutan ng mga diamante, ang heredera ng Steel Empire. Ang headline ay malalaki at malinaw. Ang kasal ng dekada, Ricardo Ilustre at Samantha Valderrama, nakatakdang mag-isang dibdib sa susunod na buwan. Naramdaman ko ang panginginig ng aking mga daliri habang hinahawakan ang pahayagan. Ang bawat titik sa headline ay tila isang muling pag-alala sa sampal ni Ricardo. Habang sila ay naghahanda para sa isang marangyang pagdiriwang, ako ay narito, nagsisimula mula sa wala. Huwag mong hayaang lamunin ka ng selos, Marisol. Gamitin mo yan bilang gatong. Bulong ni Eduardo na tila nababasa ang aking isipan. Nakatayo na siya sa aking likuran. Ang kanyang presensya ay tila isang anino na nagbibigay ng proteksyon. Tiningnan ko ang larawan ni Ricardo. Ang kanyang ngiti ay tila nanunuya. Tila ba sinasabi niyang tuluyan na niya akong natalo. Ngunit habang tinititigan ko ang kanyang mga mata sa dyaryo, isang bagong uri ng determinasyon ang sumibol sa akin. Hindi na ito ang galit ng isang sawing asawa. Ito ang malamig at kalkuladong plano ng isang babaeng handang bawiin ang lahat. Bakit nga ba kailangan pang dumanas ng ganitong uri ng pagtatraidor para lang mahanap ang tunay na halaga ng sarili? Habang dahan-dahan kong itinupi ang dyaryo, alam ko sa aking sarili na ang susunod na pagkakataon na magkikita kami ni Ricardo, hindi na niya makikilala ang babaeng dati niyang itinapon sa putikan.
Paano ko gagamitin ang lahat ng natutunan ko sa loob ng maikling panahon para wasakin ang isang imperyong itinayo sa loob ng maraming dekada? Ang oras ay tumatakbo at ang bawat segundo ay tila isang hakbang papalapit sa araw ng paghuhukom. Lahat ng karangyaan niyo, Ricardo, lahat ng gintong nakapalibot sa leeg ng nanay mo ay itinayo sa ibabaw ng isang libingan na kayo rin ang humukay. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang habang binabasa ko ang mga financial record na inilatag ni Eduardo sa harapan ko. Ang bawat numero sa papel ay tila mga patak ng lason na unti-unting lumalason sa aking natitirang tiwala sa sangkatauhan. Hindi lang pala sila masama, sila ay mga magnanakaw na walang kaluluwa. Ang mansyong ilustre, ang kanilang mga negosyo, at maging ang bawat butil ng kanin na ipinakain nila sa akin sa loob ng 7 taon ay galing sa nakaw na mana ni Cristina, ang yumong kapatid ni Eduardo. Naramdaman ko ang panlalamig ng aking mga kamay habang tinitingnan ko ang huwad na lagda ni Cristina sa mga dokumento ng paglilipat ng ari-arian. Ang bawat kurba ng panulat ay tila isang huling sigaw ng isang babaeng pinagtulungang sakali ng kasakiman. Ang sakit na naramdaman ko noon sa vegan ay biglang napalitan ng isang matinding pagkamuhi na kasing talim ng labaha. Ginamit nila ang pera ng kapatid ko para pondohan ang kanilang marangyang buhay habang ikaw ay itinrato nilang parang alila sa sarili mong tahanan. Ang boses ni Eduardo ay puno ng pait. Iyan ang dahilan kung bakit kailanman ay hindi kanila itinuring na pamilya, Marisol. Dahil para sa kanila, isa ka lang kasangkapan para itago ang kanilang mga bahid. Huminga ako ng malalim, sinusubukang pakalmahin ang mabilis na tibok ng aking puso. Sa salamin sa aking harapan, isang ibang babae ang nakatingin sa akin. Hindi na ito ang Marisol na may magaspang na kamay at matang puno ng takot. Sa tulong ni Eduardo, ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ang aking suot na itim na bestida ay yakap ang aking katawan ng may dignidad at ang aking mga mata ay nagniningning sa ilalim ng maingat na makeup. Ngayong gabi, ang charity auction ng mga ilustre sa isang tanyag na hotel sa Maynila. Ito ang pagkakataon ko para makita ang kaaway nang hindi nila ako nakikilala. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha habang ipinagmamalaki nila ang yamang hindi naman sa kanila. Pumasok kami ni Eduardo sa ballroom nang may mataas na noo. Ang bawat hakbang ko sa makapal na alpombra ay tila isang panunumpa ng pagbawi. Ang bawat tunog ng mga kubyertos at ang mahinang tawanan ng mga elitista ay tila nanunuya sa aking pandinig. Ngunit pinanatili ko ang isang misteryosong ngiti sa aking mga labi. Sa gitna ng karamihan, nakita ko siya. Si Doña Imelda, suot ang kanyang kulay gintong Filipiniana, ay parang isang reyna na tumatanggap ng mga papuri. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat alok ng pera para sa kanyang charity. "Good evening, madam." Ang boses ko ay matatag at malambing habang lumalapit ako sa kanya. Dala ang isang baso ng wine. Dahan-dahang lumingon si Imelda. Nakita ko ang pagtaas ng kanyang kilay habang sinusuri niya ang aking kabuuan. May isang saglit na tila tumigil ang mundo. Nakita ko ang isang mabilis na pagdaan ng pagtataka sa kanyang mga mata. Tila ba may isang pamilyar na bagay sa akin na hindi niya matandaan. Ngunit sa halip na takot, isang malapad na ngiti ang kanyang ipinakita. "Good evening, Hija. You look stunning. Are you a new investor in the city?" Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng mapagkunwari na kabaitan. "Maaring sabihing ganoon nga, madam. Interesado ako sa mga bagay na may malalim na kasaysayan at mga sikretong nakatago sa ilalim ng magagandang tela." Sagot ko. Tinititigan ko siya ng dire-diretso sa mga mata. Nakita ko ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri na may hawak na fan. May isang kilabot na dumaan sa kanyang mukha, ngunit agad niya itong itinago sa likod ng isang tawa. "Napakatalinhaga mo naman. I like that. We should talk more often."
Iniabot ko sa kanya ang wine glass nang may sining ng paggalang. Ngunit sa loob-loob ko, gusto ko itong ibuhos sa kanyang marangyang suot. Ang pagmamano ko sa kanya noon, ang bawat opo at oho na ibinigay ko sa kanya ng may katapatan, ay tila mga sampal na bumabalik sa akin ngayon. Ngunit nanatili akong kalmado. Ang paghihiganti ay isang putahing masarap ihain ng malamig. Nang lisanin namin ang ballroom, naramdaman ko ang mabilis na pagdaloy ng adrenaline sa aking mga ugat. Nagtagumpay ako. Ang babaeng itinaboy nila sa putikan ay nakatayo na sa harap nila at wala silang kaalam-alam na ang kanilang mitya ay nagsimula ng mag-apoy. Pagbalik namin sa aming kuta, isang sorpresa ang naghihintay sa akin. Isang maliit na digital device ang iniwan sa lamesa ni Eduardo. Nang buksan namin ito, isang video ang lumitaw. Malabo ang kuha, ngunit malinaw na makikita ang isang gabi sa mansyong ilustre maraming taon na ang nakalilipas. Sa video, nakita ko si Cristina na umiiyak sa sahig, habang si Ricardo ay may hawak na isang bote ng gamot at si Doña Imelda ay nakatayo sa gilid, nanonood ng walang emosyon. Ang bawat tunog ng paghikbi ni Cristina ay tila isang muling pagbukas ng sugat sa aking puso. Hindi lang nila ninakaw ang pera niya, Eduardo. Bulong ko habang nanunuyo ang aking lalamunan. Pinanood nila siyang mawalan ng katinuan bago nila siya tuluyang pinatahimik. Sino ang kumuha ng video na ito? At bakit ito ipinadala sa amin ngayon? Habang tinititigan ko ang huling imahe ni Cristina sa screen, alam kong ang laban na ito ay hindi na lang para sa akin at sa aking mga anak. Ito ay para sa bawat babaeng naging biktima ng kanilang kasamaan. Paano ko gagamitin ang nakakapangilabot na ebidensyang ito para tuluyang wasakin ang maskara ng kabanalan ng mga ilustre? Ang dilim ng gabi sa labas ay tila sumasalamin sa tindi ng aking determinasyon. Ang bawat hakbang ko sa hinaharap ay magiging isang hakbang patungo sa kanilang ganap na pagbagsak. Napakalakas ng tibok ng puso ko, Eduardo. Tila bawat hakbang ko sa mga kalsadang ito ng Vigan ay muling nagpaparamdam sa akin ng hapdi ng nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ako ang biktima. Ang boses ko ay matatag, kahit na sa loob-loob ko ay tila may isang bagyong namumuo. Nakatayo ako sa harap ng bintana ng isang hotel suite na tanawang Calle Crisologo. Ang mga cobblestone na kalsada na dati ay nilalakaran ko ng nakayuko ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw ng gabi. Nakasuot ako ng isang eleganteng puting blazer at silk na pantalon, isang anyo na malayo sa Marisol na may mantsa ng grasa at luha. Huwag mong hayaang lamunin ka ng kaba, Marisol. Isipin mo na ang bawat ngiti mo sa kanila ay isang hakbang patungo sa kanilang pagbagsak. Bulong ni Eduardo, habang dahan-dahang inaayos ang kwelyo ng aking suot. Nararamdaman ko ang init ng kanyang mga daliri sa aking balat. Isang haplos na tila nagbibigay ng kuryente at lakas sa aking pagkatao. Ang aming plano ay simple, ngunit mapanganib. Nagbalik ako sa Vigan bilang si Soline Valerio, isang bilyonaryang investor mula sa Singapore na naghahanap ng mga lokal na katuwang para sa isang malaking proyekto ng turismo. At dahil sa matinding pangangailangan ng pamilya, ilustre ng bagong pondo para maisalba ang kanilang bumabagsak na imperyo, mabilis silang kumagat sa pain. Sa isang marangyang hapunan sa loob ng mansyon, ang mansyong dati kong pinagsilbihan, nakaharap ko si Ricardo. Nakita ko ang pagkamangha sa kanyang mga mata nang makita niya ako. Hindi niya makilala ang babaeng itinapon niya sa putikan sa ilalim ng aking maskara ng yaman at kapangyarihan. Madam Soline, it's an honor to have you here. Vigan has been waiting for someone with your vision. Ang boses ni Ricardo ay puno ng pambobola. Ang boses na dati ay nagpapakilig sa akin, ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng pagkasuklam. Umupo kami sa hapagkainan. Nakita ko si Doña Imelda sa dulo ng mesa, pilit na nagpapakitang gilas sa kanyang mga antik na kagamitan. Habang nag-uusap kami tungkol sa negosyo,
Naramdaman ko ang paglalapit ng upuan ni Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanunuot. Tila ba sinusubukan niyang akitin ang bagong investor na nasa kanyang harapan. You know, madam, may something sa inyo na tila napakapamilyar. Para bang matagal na tayong magkakilala, sabi ni Ricardo habang dahan-dahang hinahawakan ang aking kamay sa ibabaw ng lamesa. Naramdaman ko ang biglang paninigas ng aking buong katawan. Ang kanyang hawak ay tila isang ahas na gumagapang sa aking balat. Ang lasa ng lason ay muling bumalik sa aking lalamunan. Ngunit bago ko pa mabawi ang aking kamay, naramdaman ko ang isang matibay na presensya sa ilalim ng mesa. Si Eduardo, na nagpapanggap na aking business consultant, ay dahan-dahang hinawakan ang aking kabilang kamay sa ilalim ng lamesa. Ang kanyang pagkakahawak ay mahigpit, puno ng proteksyon at isang babala ng selos na hindi niya maipakita sa harap ng lahat. Ang init ng kanyang palad ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa katotohanan. Ang mga deal sa negosyo, Mr. Ilustre, ay nakabase sa tiwala, hindi sa pamilyar na pakiramdam. Ang boses ko ay malamig at propesyonal habang dahan-dahan kong binabawi ang aking kamay mula kay Ricardo. Nakita ko ang pagdaan ng pagkadismaya sa mukha ni Ricardo na agad namang napalitan ng isang mapanuyang ngiti. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila naging isang makapal na usok na nakakahilo. Si Doña Imelda ay panakanakang tumitingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay nanunuri. Tila ba may hinahanap na butas sa aking pagkatao. Pagkatapos ng hapunan, habang naglalakad kami ni Ricardo, patungo sa aming sasakyan sa labas ng mansyon, muling nagtangka ang lalaki na magpa-impress. Sana ay magkaroon pa tayo ng mas maraming oras para pag-usapan hindi lang ang negosyo, kundi pati ang mga personal na interes, Madam Soline. Ngumiti ako ng misteryoso, ngunit ang aking atensyon ay biglang naagaw ng isang pangyayari sa kabilang bahagi ng kalsada. Isang pamilyar na tunog ng tawanan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mula sa dilim, lumitaw ang anyo ni Aling Nena, ang dati kong kapitbahay, na may dalang mga bata. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Doon, sa ilalim ng liwanag ng poste ng kuryente, ay ang aking kambal, sina Gabriel at Mia. Kasalukuyan silang naglalaro, tumatakbo sa gitna ng mga cobblestones, walang kamalay-malay na ang kanilang ina ay nakatayo lamang ilang metro ang layo mula sa kanila, kasama ang lalaking nagtaksil sa kanila. Nanay! Nanay! Sigaw ni Mia habang tumatakbo patungo sa aming direksyon. Akala ay nakakita ng pamilyar na anino. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking pawis. Ang bawat hibla ng aking buhok ay tila tumatayo sa takot. Lumingon si Ricardo sa direksyon ng mga bata. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang sumingkit sa pagtataka. Kung makikita niya ang mukha ng mga bata, matatatapos ang lahat. Ang lahat ng aming pinaghirapan ay guguho sa isang saglit lamang. May problema ba, Madam Soline? Bakit tila namumutla kayo? Tanong ni Ricardo habang dahan-dahang humaharap sa direksyon ni Mia. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang tambol na nagbababala ng sakuna. Paano ko ilalayo ang pansin ni Ricardo sa mga bata? Paano ko pipigilan si Mia na tawagin ang aking pangalan sa harap ng taong nagnanais na burahin kami sa mundo? Sa gitna ng gabi sa vegan, ang aking sikreto ay tila isang manipis na sinulid na anumang sandali ay maaari nang maputol. Alam ko kung sino ka talaga, Marisol. Akala mo ba ay madadaya mo ang isang matandang tulad ko sa pamamagitan ng mga hiyas na yan at isang pekeng pangalan? Ang boses ni Doña Imelda ay parang isang matalas na labaha na dumaan sa aking pandinig. Nakaupo kami sa isang pribadong gazebo sa likod ng mansyon ng mga ilustre, malayo sa ingay ng mga tao. Sa harap namin ay isang tray ng tsa, ngunit ang amoy ng jasmine ay tila naging amoy ng lason sa aking pangamoy. Naramdaman ko ang biglang paglamig ng aking mga kamay
habang dahan-dahang ibinababa ang tasa. Sa aking braso, ang manipis na tela ng aking suot ay bahagyang naurong, sapat na para makita ang isang maliit na peklat, isang bakas ng paso mula sa makinang panahon noong ako ay nagsisimula pa lamang. Nakita ko ang mapanuyang ngiti ni Doña Imelda habang nakatitig sa peklat na yon. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng mapagpanggap na paghanga kay Madame Soline, ay nagniningning na ngayon sa matinding puot at tagumpay. Ang mga mata mo, Marisol, kahit anong mahal ng makeup ang ilagay mo, hinding-hindi mo matatago ang tingin ng isang basahan na naghahangad maging reyna. Dagdag niya, ang bawat salita ay tila isang mariing piga sa aking puso. Ang aking buong pagkatao ay tila niyanig ng isang matinding lindol. Ang aking hininga ay naging mababaw at naramdaman ko ang pag-akyat ng pait sa aking lalamunan. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang babala na gumuho na ang aking baluti. Ngunit bago pa ako makasagot, isang kakaibang kilabot ang bumalot sa akin nang makita ko ang kanyang dahan-dahang paglabas ng isang cellphone. "Huwag kang mag-alala, hindi kita ipapahuli sa mga pulis, pa," sabi niya habang may pinindot sa screen. "Pero naitanong mo ba sa sarili mo kung nasaan ang mga anak mo ngayon? Ang balita ko ay mahilig silang maglaro sa plaza kapag ganitong oras." Naramdaman ko ang mabilis na pagkawala ng dugo sa aking mukha. Ang aking mundo ay tila biglang tumigil sa pag-ikot. Ang takot na nararamdaman ko para sa aking sarili ay biglang napalitan ng isang dambuhalang kaba para sa aking mga anak. Tumayo ako nang biglaan, naging sanhi ng pagtapon ng tsaa sa marangyang lamesa. Ang tunog ng pagbagsak ng tasa sa sahig ay tila isang hudyat ng simula ng aking bangungot. "Anong ginawa mo sa kanila, Imelda? Hayop ka! Wala silang kinalaman dito." Ang boses ko ay nanginginig sa matinding galit at takot. Tumawa ang matanda, isang tunog na walang kaluluwa. "Gusto ko lang silang makalaro, Marisol. At gusto kong matuto ka kung paano lumugar. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensyang hawak mo. O baka hindi mo na muling marinig ang tawag nilang nanay." Hindi na ako nag-isip. Tumakbo ako palabas ng mansyon. Ang aking mga paa ay tila lumilipad sa kaba. Ang bawat segundo ay tila isang taon sa aking pandinig. Ngunit pagdating ko sa gate, hinarangan ako ng dalawang malalaking lalaki. Ang aking pagsigaw ay binalot ng tunog ng paparating na sasakyan, ang sasakyan ni Eduardo. Ang pagpreno ng sasakyan sa harap ko ay lumikha ng isang mahabang guhit ng goma sa semento. Lumabas si Eduardo na may dalang balitang tila nagpabagsak sa akin sa lupa. "Marisol, ang mga bata, may kumuha sa kanila sa plaza." Napasigaw ako ng isang walang boses na pighati. Ang aking mga tuhod ay tuluyang bumigay sa malamig na semento. Ngunit bago pa ako tuluyang lamunin ng dilim, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Eduardo sa aking mga balikat. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. "Hindi ko hahayaang mawala sila, Marisol. Alam ko kung nasaan sila. Sumakay ka." Ang sumunod na mga sandali ay tila isang malabong panaginip. Ang mabilis na pagtakbo ng sasakyan sa mga makikitid na eskinita ng vegan ay tila isang karera laban sa kamatayan. Nakarating kami sa isang abandonadong bodega sa labas ng bayan. Ang katahimikan ng paligid ay tila isang masamang pangitain. Sa loob ng bodega, nakita ko ang aking mga anak nakatali sa mga upuan. Ang kanilang mga mata ay dilat sa takot. Isang lalaki ang nakatayo sa tabi nila. May hawak na isang matalim na bagay. Ang aking puso ay tila mapuputol sa bawat paghikbi ni na Gabriel at Mia. Hindi na naghintay si Eduardo. Ang kanyang bawat kilos ay tila isang mabilis na anino ng katarungan. Ang tunog ng pakikipagbuno ay bumalot sa katahimikan ng bodega. Nakita ko ang pagbagsak ng mga lalaki. Ang bawat suntok ni Eduardo ay tila paghiganti para sa lahat ng sakit na idinulot ng mga ilustre. Nang makalapit ako sa aking mga anak,
Mabilis kong kinalas ang kanilang mga tali. Ang init ng kanilang mga yakap at ang basang mga luha sa aking leeg ang muling nagbalik ng aking hininga. Nanay, nanay, takot na takot po kami. Hagulgol ni Mia. Tumingin ako sa isa sa mga tauhan ni Imelda na ngayon ay nakahandusay sa sahig, dahan-dahang gumagapang sa sakit. Nilapitan ko siya. Ang aking mga mata ay walang bakas ng awa. Ang bawat hakbang ko ay tila pagyapak sa lahat ng takot na ipinaranas nila sa akin. Sino ang nag-utos sa inyo? Ang boses ko ay malamig. Mas malamig pa sa gabi sa vegan. Sabihin mo ang totoo kung gusto mo pang makalabas dito ng buhay. Si Doña Imelda, ang sabi niya, kailangan kayong patahimikin dahil alam niyo ang tungkol kay Christina. Utal ng lalaki, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Naramdaman ko ang isang matinding kuryente ng galit na dumaloy sa aking buong pagkatao. Tumingin ako kay Eduardo na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Ang aming mga mata ay nagtagpo at sa sandaling iyon, alam namin na wala na kaming babalikan. Paano ko haharapin ang isang demonyong handang pumatay ng mga bata para lamang sa kanyang dangal? Paano ko sisiguraduhin na ang gabing ito ang huling gabi ng kanilang paghahari? Habang yakap ko ang aking mga anak sa gitna ng madilim na bodega, alam ko na ang susunod na hakbang ko ay hindi na para sa katarungan lamang, kundi para sa ganap na pagpuksa sa lason ng mga ilustre. Hindi na sapat ang katarungan, Eduardo. Kailangan nilang maramdaman ang bawat patak ng luhang ibinuhos ko sa putikan. Hindi dahil gusto ko ng paghihiganti, kundi dahil iyon lang ang tanging paraan para makahinga ng malaya ang aking mga anak. Ang boses ko ay halos pabulong na lamang habang nakatingin ako sa aking mga anak na mahimbing na natutulog sa malawak na kama ng aming hotel. Ang bawat paghinga nila ay tila isang marahang himig na nagpapakalma sa aking naguguluhang isipan. Sa kabila ng panganib na aming sinuong kanina sa bodega, ang katahimikang ito ay tila isang munting tindung na pilit naming ipinaglalaban. Pangako, Marisol, hinding-hindi na muling luluha ang mga matang yan dahil sa pananakot ng kahit sinong ilustre. Ang boses ni Eduardo ay mababa, puno ng katapatan. Nakatayo siya sa aking likuran at naramdaman ko ang dahan-dahang pagpapatong ng kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Ang init ng kanyang mga palad ay tila tumagos sa aking manipis na damit, nagbibigay ng isang uri ng lakas na hindi ko kailanman naramdaman mula kay Ricardo. Sa 7 taon ng aking pernikahan, ang tanging naramdaman ko ay ang bigat ng tungkulin at ang lamig ng pagbaliwala. Ngunit sa haplos ni Eduardo, nararamdaman ko ang halaga ng aking pagkatao. Dahan-dahan niyang iniharap ako sa kanya at sa ilalim ng malamlam na liwanag ng dengu, nakita ko ang lalim ng kanyang mga mata. Isang dagat ng lungkot na ngayon ay napapalitan na ng pag-asa. Eduardo, paano kung mabigo tayo bukas? Ang aking tinig ay nanginginig sa takot na baka ang lahat ng aming pinaghirapan ay maglaho sa isang iglap. Ang kasal ni Ricardo ay bukas na. Ang lahat ng kapangyarihan ng vegan ay naroon. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha sa akin, sapat na para maramdaman ko ang kanyang hininga sa aking pisngi. Ang amoy ng kanyang pabango na may halong amoy ng ulan ay tila isang lunas sa aking pagod. Hinawakan niya ang aking mukha nang may matinding pag-iingat. Tila ba isa akong mamahaling porselana na ayaw niyang mabasag. Hindi tayo mabibigo dahil ang katotohanan ng ating sandata. At higit sa lahat, hindi kita iiwan. Bulong niya bago dahan-dahang idinampi ang kanyang noo sa aking noo. Ang sandaling iyon ay tila paghinto ng oras. Walang ingay ng mga sasakyan sa labas, walang bulong ng mga marites, tanging ang mabilis na pagtibok ng aming mga puso na tila nagkakaisa sa isang panunumpa. Naglabas si Eduardo ng isang flash drive at inilapag ito sa lamesa. Naroon ang lahat.
Ang video ng huling gabi ni Christina, ang mga pekeng dokumento ng lupa, at ang ebidensya ng pagtatangka sa buhay ng aking mga anak. Ito ang aming pasabog para sa kasalang gaganapin sa San Agustin Church. Ang bawat file sa loob nito ay tila isang pako sa kabaong ng kapangyarihan ni Doña Imelda. Lumabas kami ni Eduardo nang sandaling iyon para magpahangin sa balkonahe. Ang malamig na simoy ng hangin ng vegan ay humahalik sa aking balat. Tila ba ipinapaalala nito ang bawat hapdi ng sampal na tinanggap ko noon. Kinuha ni Eduardo ang aking kamay at mahigpit itong pinisil. Bukas, Marisol, matatapos ang iyong pagiging anino. Ikaw ang magiging liwanag na susunog sa kanilang kasinungalingan, sabi niya nang may determinasyon. Isang matamis at maingat na halik ang idinampi niya sa likod ng aking palad. Isang tsuchi ng paggalang at pagmamahal na nagpabilis sa tibok ng aking puso. Ito ang kilig na akala ko ay sa mga pelikula ko lang mapapanood. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng isang mabilis na panginginig ng aking telepono sa ibabaw ng mesa. Ang bawat pag-vibrate nito ay tila isang babala ng panganib. Nang tingnan ko ang screen, isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Hello? Ang boses ko ay matatag, ngunit may halong kaba. Akala mo ba ay nakatakas na kayo ng tuluyan, Marisol? Ang boses sa kabilang linya ay hindi kay Imelda, kundi ang malamig at puno ng pagkasuklam na boses ng abogado ni Ricardo. Alam namin kung nasaan ang mga flash drive. Alam namin ang bawat hakbang niyo ni Eduardo. Huwag mong subukang ituloy ang plano niyo bukas kung ayaw mong maging libingan ang simbahan ng San Agustin para sa inyong lahat. Naramdaman ko ang biglang pagtulo ng malamig na pawis sa aking likuran. Ang bawat salita ng abogado ay tila isang kutsilyong unti-unting ibinabaon sa aking dibdib. Lumingon ako kay Eduardo na ngayon ay nakatingin din sa akin ng may pag-aalala. Ang aming mga mata ay nagtagpo at ang takot na pilit naming itinatago ay muling sumabog. Paano nila nalaman ang tungkol sa mga flash drive? May kasabwat ba sila sa loob ng aming kuta? Ang gabi bago ang kasal na dapat ay puno ng pag-asa ay biglang nabalot ng isang makapal at nakakasakal na takot. Habang ang tunog ng hangin ay tila isang nanunuyang tawa sa labas, alam kong ang laban bukas ay hindi na lang tungkol sa pagbubunyag ng katotohanan. Ito ay magiging isang laban para sa aming huling hininga na. Ang kasalang ito ay hindi isang pag-iisang dibdib ng dalawang nagmamahalan, kundi isang paglilibing sa katotohanang pilit ninyong pinatahimik sa loob ng maraming taon. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan ng San Agustin. Kasing lamig at kasing talim ng hangin dumadaan sa pagitan ng mga dambuhalang haliging bato. Tumigil ang mundo. Ang lahat ng mga bisita na kanina ay abala sa paghanga sa marangyang kasal ay sabay-sabay na lumingon sa aking direksyon. Ang katahimikan sa loob ng simbahan ay naging nakabibingi. Tila ba ang mga santo sa altar ay naging saksi sa aking muling pagkabuhay. Nakatayo ako sa gitna ng pasilyo. Suot ang aking Filipiniana na gawa sa pinakamaitim na sutla. Isang baluti ng katarungan na tila nagdadala ng lahat ng pighati at lakas ng aking nakaraan. Sa bawat dahan-dahang hakbang ko sa pulang alpombra, nararamdaman ko ang pagyanig ng lupa sa ilalim ng aking mga paa. Hindi na ako ang Marisol na nakaluhod sa putikan. Ako na ang bagyong susunog sa kanilang pekeng paraiso. Sa dulo ng dambana, nakita ko ang mukha ni Ricardo. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng mga liryo sa paligid ng simbahan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at pagtataka, habang ang kanyang fiancé na si Samantha ay nakatitig sa akin nang may pagkalito. Sa gilid naman ay si Doña Imelda na ang kanyang rosaryo ay halos maputol na sa higpit ng pagkakahawak. Marisol, anong kalapastanganan ito? Sigaw ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig
sa pagitan ng galit at kahihiyan. "Guardia! Paalisin ang babaeng ito." Ngunit bago pa makakilos ang sinuman, itinaas ni Eduardo ang kanyang kamay mula sa likuran. Sa isang mabilis na pagkilos, ang malaking projector screen na dapat ay magpapakita ng kwento ng pag-ibig ni Ricardo at Samantha ay biglang nagbago. Ang kulay nito ay naging malabo at ang isang tinig na puno ng pighati ay nagsimulang punuin ang buong simbahan. Doon, sa harap ng lahat ng makapangyarihang tao sa vegan, lumitaw ang mukha ni Christina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha habang nagsasalita siya tungkol sa kalupitan ni Ricardo at ang dahan-dahang paglason sa kanyang isipan at katawan. Nakita ng lahat ang dokumento ng pekeng paglilipat ng ari-arian na nagpapatunay na ang yaman ng mga ilustre ay galing sa nakaw na mana. Ito ba ang pamilyang gusto ninyong makasama sa negosyo? Ang tanong ko ay tila mga latigo sa bawat panauhin. Isang pamilyang kayang pumatay ng sariling asawa at magnakaw ng kinabukasan ng mga bata. Tumingin ako kay Doña Imelda. Ang kanyang maskara ng kabanalan ay tuluyan ng natunaw. Ang kanyang pawis ay dahan-dahang gumugulong sa kanyang mukha. Binubura ang makapal na makeup na nagtatago sa kanyang tunay na anyo. Ang bawat bulungan ng mga bisita ay tila mga tinik na tumutusok sa kanyang sityo ng kapangyarihan. Kasinungalingan lahat iyan. Huwad ang mga dokumentong yan. Sigaw ni Imelda, ngunit ang kanyang boses ay paos at wala ng otoridad. Nilapitan ko sila sa harap ng altar. Kinuha ko mula sa aking pitaka ang dokumentong pinirmahan ko noon sa gitna ng ulan, ang dokumentong nagtatatwa sa aking mga anak. Buong lakas ko itong pinunit sa harap ng kanilang mga mukha. Ang tunog ng pagkapunit ng papel ay tila isang matamis na himig ng kalayaan sa aking pandinig. Ang bawat piraso ng papel na nahuhulog sa sahig ay tila mga tanikalang tuluyan ng naputol. Tapos na ang pananakot niyo sa akin, Ricardo. Ang perang itinapon mo sa akin noon, sa putikan, isaksak mo sa baga mo dahil bukas, kahit ang sementong kinatatayuan mo ay hindi na sayo. Ang boses ko ay naging mababa, ngunit bawat salita ay may dalang bigat ng katarungan. Biglang bumukas ng may matinding puwersa ang malaking pinto ng simbahan. Ang tunog ng mga yabag ng sapatos sa sahig na gawa sa bato ay pumuno sa paligid. Isang pangkat ng mga pulis ang pumasok sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. "Ricardo Ilustre at Doña Imelda Ilustre, kailangan niyo kaming samahan para sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Cristina Valderrama." Ang boses ng pulis ay mariin at formal. Ang hiyawan ng mga tao ay nagsimulang bumalot sa loob ng simbahan. Nakita ko ang pagbagsak ni Doña Imelda sa kanyang kinauupuan. Ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding gulat at kahihiyan. Si Ricardo naman ay nagtangkang lumaban, ngunit mabilis siyang napusasan ng mga awtoridad sa harap mismo ng kanyang naudlot na kasal. Habang hinihila sila palabas, tumingin si Ricardo sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng matinding poot, ngunit ang nakita ko lang sa kanya ay isang kaawa-awang nilalang na nabaon sa sarili niyang kasakiman. Tumingin ako kay Eduardo na ngayon ay nakatayo sa tabi ko. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang humawak sa aking siko. Isang tahimik na pagkilala na sa wakas, ang gabi ay natapos na. Ngunit sa gitna ng kaguluhan, isang huling tingin ang ibinigay sa akin ni Samantha. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang misteryosong mensahe na tila ba nagsasabing hindi pa dito nagtatapos ang lahat. Ano ang susunod na mangyayari ngayong gumuho na ang tore ng mga ilustre? Ang katarungan ba ay magdadala ng ganap na kapayapaan? O mayroon pang mga lihim na handang sumabog mula sa mga guho ng kanilang kasamaan? Hindi ito maaari. Akin ang lahat ng ito. Ang bawat piraso ng lupang ito ay nakasulat sa pangalan ng mga ilustre. Ang boses ni Doña Imelda ay naging isang matinis at basag na sigaw habang pilit siyang hinihila ng mga tauhan ng sheriff palabas ng mansyon.
Wala na ang maringal na suot, wala na ang perlas na laging nakasabit sa kanyang leeg. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat sa matinding pagtanggi. Ngunit ang batas ay walang pakinig sa kanyang mga hinaing. Ang bawat gamit na inilalabas mula sa loob, ang mga antik na mesa, ang mga mamahaling vase, at maging ang malaking painting ng kanilang pamilya ay tila mga piraso ng kanyang kaluluwa na isa-isang binabaklas. Nakatayo ako sa tapat ng kalsada, nakasandal sa sasakyan ni Eduardo. Pinapanood ko ang bawat segundo ng kanilang pagbagsak. Ang hangin sa vegan ay tila naging mas presko. Tila ba dinala ng ulan kagabi ang lahat ng dumi at lason na namalagi rito sa loob ng maraming dekada. Naramdaman ko ang init ng araw sa aking mukha. Isang init na hindi na nakakapaso, kundi tila isang yakap ng pagbati. Ang mga kapitbahay na dati ay nagtatago sa likod ng kanilang mga kurtina para pag-usapan ang aking kamalasan ay narito na rin sa kalsada. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi sa akin nakatuon ang kanilang mga pangungutya. Ang bawat bulungan nila ay tila mga tinik na tumatama kay Doña Imelda. Tingnan mo nga naman ang tadhana. Parang gulong lang talaga. Ang boses ni Aling Tising ay malakas. Tila sinasadya niyang iparinig sa matanda. Ang akala mo ay reyna kahabang buhay. Yun pala ay magnanakaw lang ng yaman ng iba. Nakita ko ang pagdaan ng matinding kahihiyan sa mukha ni Imelda. Siya na dating naglalakad ng may mataas na noo, ay ngayon ay kailangang dumaan sa harap ng mga taong itinuring niyang mababa sa kanya. Ang kanyang mga paa ay nanginginig habang naglalakad sa cobblestone na kalsada. Ang parehong kalsada kung saan niya ako itinaboy noon ng walang awa. Sa kabilang dako, dinala ako ni Eduardo sa kulungan kung saan nakapiit si Ricardo habang hinihintay ang pagdinig sa kanyang mga kaso. Ang amoy ng kalsada ay napalitan ng amoy ng kalawang at malamig na semento. Pagdating namin sa tapat ng rehas, nakita ko si Ricardo. Nakaupo siya sa isang sulok, ang kanyang mamahaling tuksido ay gusot-gusot na at ang kanyang mga mata ay walang bakas ng dating ningning. Marisol, ang boses niya ay mahina. Tila ba ang bawat titik ay may kasamang bigat ng pagsisisi o baka ng takot. Tulungan mo ako. Alam kong may natitira ka pang pagmamahal sa akin. Sabihin mo sa kanila na nagkamali lang sila. Pera lang ang kailangan mo, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Tumingin ako sa kanya ng dire-diretso. Wala akong naramdamang galit, wala ring naramdamang awa. Ang tanging nararamdaman ko ay ang katahimikan ng isang pusong sa wakas ay nakalaya na. Ang pera ay hindi kailanman naging sapat para bayaran ang bawat patak ng luhang idinulot mo sa akin at sa mga bata, Ricardo. Ang boses ko ay matatag. Bawat salita ay may dalang kapayapaan. Ang kailangan ko ay hindi ang yaman mo, kundi ang makita kang harapin ang katotohanan ng bawat kasalanang ginawa mo. Diyan ka nararapat, sa likod ng mga rehas, na ikaw rin ang bumuo gamit ang iyong kasakiman. Tumalikod ako at hindi na lumingon sa kanyang mga pagmamakaawa. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa sahig ng bilangguan ay tila isang hudyat na ang kabanatang ito ng aking buhay ay tuluyan ng natapos. Paglabas namin ni Eduardo sa gusali, huminga ako ng malalim. Tapos na, Marisol. Ang utang ng mga ilustre ay binabayaran na, sabi ni Eduardo habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa akin. Nang makauwi kami sa apartment, naramdaman ko ang pagod na unti-unting bumabalot sa aking katawan. Ngunit bago pa ako makapagpahinga, napansin ko ang isang maliit na kahon na nakalagay sa ibabaw ng aking lamesa. Walang pangalan ang nagpadala, tanging isang maliit na card na may nakasulat na pamilyar na mga titik para sa bagong simula ng isang tunay na reyna. Dahan-dahan ko itong binuksan. Sa loob ay may isang gintong thimble, ang gamit sa pananahi, na matagal nang nawala simula noong gibain ang patahian ng aking ama. Kasama nito ay isang liham na maikli
ngunit puno ng misteryo. Ang nakaraan ay hindi laging nananatiling nakabaon. Minsan, ang pinakamalaking sikreto ay hindi ang yaman, kundi ang taong nagbigay nito sa iyo. Magkita tayo sa lalong madaling panahon. Naramdaman ko ang isang kakaibang kaba na dumaloy sa aking dibdib. Sino ang nagpadala nito? Sino ang nakakaalam tungkol sa thimble ng aking ama? Tumingin ako kay Eduardo, na tila nagtataka rin sa aking ekspresyon. Bakit tila sa bawat pagtatapos ng isang bagyo, meron pa ring ulap na tila nagbababala ng isa pang kwento? Ang katarungan ba ay ang dulo na talaga? O simula pa lamang ito ng pagtuklas sa isang katotohanang mas malalim pa kaysa sa inaasahan ko? Habang hawak ko ang gintong thimble, alam kong ang aking karayom at sinulid ay marami pang kailangang itahi. Ang bawat hibla ng sinulid na aking hinahawakan ay hindi na simbolo ng pagkaalipin, kundi ng isang kalayaang matagal kong ipinaglaban at sa wakas ay akin nang nakamit. Ang boses ko ay nanginginig sa matinding galak habang nakatayo ako sa harap ng isang bagong gusali sa gitna ng bigan. Hindi ito isang mansyon at lalong hindi ito isang kulungan. Ito ang dangal ng vegan, isang kooperatiba para sa mga mananahi at mga inang mag-isang nagtataguyod sa kanilang mga anak. Ang amoy ng bagong pinturang kahoy at ang bango ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay tila isang hudyat ng bagong umaga na wala ng bahid ng laso ng mga ilustre. Sa tabi ng pintuan, isang tanso na plaka ang nagniningning sa ilalim ng sikat ng araw. Nakasulat doon ang pangalan ng aking ama. Sa alaala ni Mang Isko, ang mananahi ng katotohanan. Naramdaman ko ang pag-akyat ng init sa aking mga mata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati. Ito ay luha ng tagumpay. Ang dangal na itinapon ni Ricardo sa putikan noon ay muling nabuo. Mas matibay at mas makinang kaysa sa dati. Ma'am Marisol, handa na po ang lahat sa loob. Hinihintay na po kayo ng mga kababaihan. Ang boses ni Aling Nena ay puno ng paggalang at pasasalamat. Siya, na dati ay isa sa mga nakikinig sa tsismis laban sa akin, ay isa na ngayon sa aking mga pinagkakatiwalaang katuwang. Pinili kong magpatawad, hindi dahil karapat-dapat sila, kundi dahil ang aking puso ay wala ng puwang para sa puot. Pumasok ako sa loob at ang bumungad sa akin ay ang masayang ingay ng mga makinang panahi. Ang bawat pag-ikot ng mga gulong at ang mabilis na pagdaan ng mga karayom sa tela ay tila isang orkestra ng pag-asa. Nakita ko ang mga ngiti ng mga babaeng dati ay walang boses, na ngayon ay mayroon ng paraan para buhayin ang kanilang mga pamilya ng may dignidad. Thank you so much, Marisol. You didn't just give us jobs, you gave us back our self-respect. Sabi ng isa sa mga mananahi habang hinahawakan ang aking kamay. Walang anuman, Nay. Sabay-sabay nating itatahi ang ating mga pangarap. Sagot ko ng may matamis ng ngiti. Sa isang sulok, nakita ko si Eduardo. Nakaupo siya kasama ang aking mga anak, sina Gabriel at Mia. Pinapanood nila ang isang maliit na demonstration ng pagbuburda. Nakita ko ang paraan ng pagtingin ni Eduardo sa aking mga anak. Isang tingin na puno ng pag-aaruga at pagmamalaki. Hindi siya kailanman naghangad na palitan si Ricardo, ngunit sa bawat araw na lumilipas, napatunayan niyang siya ang tunay na haligi na kailangan ng aming pamilya. Papa Eduardo, look! I made a star! Masayang sigaw ni Gabriel habang ipinapakita ang isang maliit na piraso ng tela. Tumigil ang mundo ko nang marinig ko ang salitang Papa. Tumingin ako kay Eduardo at nakita ko ang pagkabigla na agad na palitan ng isang malalim na emosyon sa kanyang mga mata. Dahan-dahan niyang binuhat si Gabriel at hinalikan sa noo, habang si Mia naman ay nakayakap sa kanyang binti. Napakaganda ng bituin mo, anak. Parang ang nanay niyo, laging nagniningning sa dilim, bulong ni Eduardo, at ang kanyang tinig ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa aking puso. Nilapitan ko sila at hinawakan ang kamay ni Eduardo.
Ang bawat daliri namin na magkakaugnay ay tila isang panunumpa na wala nang kukuha sa aming kaligayahan. Salamat, Eduardo. Dahil sa iyo, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi dapat masakit. Ang pag-ibig ay dapat nagpapahilom. You deserve all of this, Marisol. Ang tapang mo ang nagdala sa atin dito. Sagot niya habang inilalapit ang kanyang mukha sa akin. Sa gitna ng ingay ng kooperatiba, tila kami lang ang tao sa mundo. Ang halik na idinampi niya sa aking noo ay puno ng pangako ng isang bukas na puno ng liwanag. Bago matapos ang hapon, lumabas ako sandali para lumanghap ng hangin. Sa malayo, natatanaw ko ang dambuhalang mansyon ng mga ilustre. Ang mga bintana nito ay sarado na at ang mga halaman sa paligid ay nagsisimula ng matuyo. Ang tore ng kasinungalingan ay tuluyan ng abandonado. Tila isang alaala ng isang bangungot na tapos na. Naramdaman ko ang gintong thimble sa loob ng aking bulsa, ang misteryosong regalo mula sa nakaraan. Kahit na natalo na ang mga ilustre, alam kong may isa pang kwentong naghihintay na mabuksan. Sino ang taong nagbalik nito? At anong ugnayan ang mayroon sila sa aking ama na hindi ko pa nalalaman? Tumingin ako sa kalangitan ng vegan na dahan-dahang nagiging kulay ube at kahel. Ang bawat kulay ay tila isang paalala na pagkatapos ng pinakamadilim na gabi, ang liwanag ay laging dumarating sa mga taong marunong maghintay at lumaban. Ano ang susunod na pahina ng aming buhay? Mayroon pa bang banta na nakatago sa anino ng aming tagumpay? O ito na ang simula ng isang habambuhay na kapayapaan? Habang naririnig ko ang tawanan ng aking mga anak mula sa loob, alam ko na anuman ang mangyari. Handa na akong harapin ito, hindi na bilang isang biktima, kundi bilang isang reyna ng sarili kong tadhana. Ang takip silim sa vegan ay hindi na tanda ng pagtatapos ng isang masakit na araw, kundi isang gintong paanyaya para sa isang mas maliwanag na bukas. Habang pinagmamasdan ko ang langit na dahan-dahang nababalot ng kulay rosas at lila, nararamdaman ko ang bawat hibla ng aking pagkatao na sa wakas ay ganap ng naghilom. Ang mga kalsadang cobblestone na dati ay saksi sa aking pagluha at pagluhod ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng mga ilaw ng kapistahan. Tila ba ang bawat bato ay may sariling kwento ng tagumpay. Nasa gitna kami ng plaza para sa isang simpleng pagdiriwang ng komunidad. Ang amoy ng inihaw na longganisa at ang bango ng mga sariwang bulaklak ay humahalimuyak sa hangin, nagdadala ng isang uri ng sigla na matagal nang nawala sa bayang ito. Ang tawanan ng mga tao, ang masayang pag-uusap ng mga mananahi mula sa kooperatiba, at ang mga bata na nagtatakbuhan ng walang takot ay tila isang matamis na himig na bumabalot sa aking puso. Wala na ang mga mapanghusgang tingin, wala na ang mga bulong ng paninirang puri. Ang vegan na dati ay naging bilangguan ko ay naging tahanan na muli ng aking kaluluwa. You look beautiful tonight, Marisol. Parang lahat ng liwanag ng vegan ay nasa mga mata mo na. Ang boses ni Eduardo ay malambot. Kasing tamis ng simoy ng hangin sa gabi. Nakatayo kami sa ilalim ng isang matandang puno ng akasya. Ang parehong lugar kung saan niya ako unang pinagmasdan mula sa malayo. Inakbayan niya ako at naramdaman ko ang kanyang init. Isang proteksyon na alam kong hinding-hindi na maglalaho. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang isang lalaking hindi lang naging tagapagligtas ko, kundi naging katuwang ko sa pagbuo ng isang mundong puno ng katotohanan. Hindi lang ito dahil sa akin, Eduardo. Dahil ito sa atin. Dahil pinili nating lumaban sa halip na sumuko. Sagot ko, habang isinasandal ang aking ulo sa kanyang balikat. Salamat, dahil tinuruan mo akong magmahal muli ng walang halong takot. It was always you, Marisol. Ako lang ang naging instrumento para makita mo ang sarili mong lakas. Bulong niya bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa aking buhok. Ang bawat haplos niya ay tila isang panunumpa na ang aming pag-ibig ay hindi na muling mababasag ng anumang bagyo. Mula sa aming kinatatayuan,
Pinanood namin sina Gabriel at Mia na naglalaro kasama ang ibang mga bata. Ang kanilang mga tawa ay tila mga kampanang naghahatid ng balita ng kapayapaan. Wala na ang mga pasa sa kanilang balat mula sa takot. Wala na ang panginginig ng kanilang mga kamay. Sila ang aking pinakamalaking tagumpay. Ang makita silang lumalaki sa isang mundong marunong rumespeto sa dangal ay sapat na para sabihin kong sulit ang bawat sakit na aking pinagdaanan. Isang sandali ng katahimikan ang namayani sa pagitan namin ni Eduardo habang pinagmamasdan namin ang huling sinag ng araw na naglalaho sa abot-tanaw. Naalala ko ang mansyong ilustre na ngayon ay isa na lamang abandonadong istruktura na nilalamon ng mga baging at alikabok. Ang kapangyarihan ni na Ricardo at Doña Imelda ay naging abo na. Tila isang babala na ang kasamaan ay laging may hangganan. Ang katarungan ay nakamit na at ang bawat biktima ng kanilang kasakiman ay nakahanap na ng kanilang sariling katahimikan. Handa ka na ba sa susunod nating kabanata? Tanong ni Eduardo habang mahigpit na hinahawakan ang aking kamay. Higit pa sa handa, Eduardo, dahil alam kong kahit anong mangyari, hindi na ako muling maglalakad ng nag-iisa. Sagot ko ng may buong katapatan. Habang ang mga bituin ay nagsisimulang magpakita sa langit, naramdaman ko ang gintong thimble sa aking daliri. Ang pamana ng aking ama na naging simbolo ng aking muling pagkabuhay. Hindi na ito isang kasangkapan lamang sa pagtatahi. Ito ay isang paalala na ang bawat sugat ay maaaring maging peklat ng karangalan at ang bawat luha ay maaaring maging pataba para sa isang bagong buhay. Ang takip silim sa Vigan ay natapos na, ngunit ang liwanag sa aming mga puso ay kasisimula pa lamang mag-alab. Isang pangako ng pag-ibig, katarungan at wagas na kapayapaan ang siyang magiging gabay namin sa bawat hakbang patungo sa hinaharap. Ang kwento ng aking pagkakalugmok ay tapos na at ang kwento ng aming maligayang pagsasama ay wala ng katapusan. 5 taon ang lumipas na tila ba isang mabilis na paghila ng sinulid sa isang tela ng kakasaysayan. Ang panahon ay hindi lamang naghilom sa aking mga sugat. Ito rin ang nagpatunay na ang isang pusong dumaan sa apoy ay siyang nagiging pinakamatibay na ginto. Nakatayo ako sa balkonahe ng aming tahanan. Tanaw ang malawak na dagat ng Vigan na nagniningning sa ilalim ng buwan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila isang marahang paalala ng aking nakaraan. Maingay, magulo, ngunit sa dulo ay laging bumabalik sa katahimikan. Hawak ko ang gintong thimble na naging huling piraso ng aking misteryo. Kalaunan ay nalaman ko na si Eduardo pala ang kumuha nito mula sa guho ng aking lumang patahian. Itinago niya ito at ibinigay sa akin nang alam niyang handa na akong yakapin ang aking bagong buhay. Ito ang kanyang paraan ng pagsasabi na lagi siyang nasa likuran ko. Kahit noong mga sandaling pakiramdam ko ay nag-iisa ako sa dilim. Sina Gabriel at Mia ay hindi na ang mga batang sakitin at punong-puno ng takot. Sila ay lumalaki nang may matikas na tindig at mga matang nagniningning sa pangarap. Sa bawat gabi na tinutulungan ko sila sa kanilang pag-aaral, nakikita ko ang isang kinabukasan na malayo sa lason ng mga ilustre. Ang kanilang pagkatao ay hinubog hindi ng yaman, kundi ng pagmamahal at katotohanan. Kumusta na nga ba ang mga taong minsang sumira sa aking mundo? Ang balita ay nakarating sa akin na si Doña Imelda ay pumanaw na sa loob ng isang pasilidad para sa mga matatanda, malayo sa karangyaan at walang sinumang pamilya sa kanyang tabi. Ang kanyang huling mga sandali ay binalot ng anino ng mga taong kanyang pinahirapan. Si Ricardo naman ay nananatili pa rin sa likod ng mga rehas, binubuno ang parusa para sa kanyang mga kasalanan. Wala na akong nararamdamang puot sa kanila. Ang pagpapatawad na aking ibinigay ay hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil ang aking kaluluwa ay nararapat sa kapayapaan. Ang pagbitaw sa galit ang siyang tunay na susi
na nagpalaya sa akin mula sa kanilang kuko. Naramdaman ko ang isang pares ng mga bisig na yumakap sa akin mula sa likuran. Ang amoy ng pamilyar na pabango ni Eduardo ay muling nagbigay ng init sa malamig na gabi. Iniisip mo na naman ang nakaraan, Marisol? Bulong niya. Ang kanyang tinig ay puno ng paglalambing. Humarap ako sa kanya at ngumiti ng may wagas na kaligayahan. Iniisip ko lang kung gaano ako kabuwerte na sa gitna ng bagyo. Ikaw ang naging silong ko. At ikaw naman ang naging bituin ko, Marisol. Ang iyong liwanag ang nagturo sa akin ng daan pauwi. Sagot niya bago dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa aking noo. Sa aming bawat paghinga, nararamdaman ko ang isang uri ng pag-ibig na hindi nangangailangan ng mga marangyang pangako. Dahil ang bawat kilos namin ay sapat na para sabihing kami ay para sa isa't isa. At isa, ang kooperatiba ng dangal ng vegan ay isa na ngayong malaking institusyon na tumutulong sa libu-libong kababaihan sa buong Ilocos Region. Ang bawat damit na lumalabas mula sa aming mga makina ay may kalakip na kwento ng pag-asa. Ang pangarap ng aking ama ay hindi lang nabuhay, ito ay lumago at nagbigay ng lilim sa maraming tao. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, isa lang ang nais kong iwanan sa inyong mga puso. Ang inyong halaga ay hindi nanggagaling sa apelyido ng inyong asawa, sa kapal ng inyong pitaka, o sa opinyon ng mga tao sa inyong paligid. Ang tunay na dangal ay nasa loob ninyo, sa inyong kakayahang bumangon muli pagkatapos ng bawat pagkakalugmok at sa inyong lakas na piliin ang kabutihan sa kabila ng lahat ng kasamaan. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang mga ilaw ng bigan na dahan-dahang namamatay para sa pagtulog ng gabi, alam ko na ang aking kwento ay mayroon ng ganap na resolusyon. Wala ng mga lihim na dapat ibunyag, wala ng mga utang na dapat bayaran. Ang tanging natitira ay ang isang buhay na puno ng liwanag, katarungan, at isang pag-ibig na kailanman ay hindi na muling mababali. Dahil sa dulo ng lahat, natutunan ko na kapag naglakas loob kang lumabas mula sa anino ng iba, doon mo lamang matatagpuan ang sikat ng araw na para lamang sa'yo. At sa ilalim ng sikat ng araw na yon, ang bawat tahi ng iyong buhay ay magiging isang obra maestra ng katatagan.